Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. May multo ka ba sa nakaraan? Mga alaala na hinahabol ka hanggang sa kasalukuyan. Pero paano nga ba kung literal na multo ang humahabol sa'yo? Paano ka ngayon makakatakbo? Magandang gabi kabarangay, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng gabi. Ang 45 anyos na si Luisa, umuwi na sa kanilang probinsya kasama ang kanyang 15 anyos na anak. Nagpasya si Luisa na ipagpatuloy ang buhay sa kinalakihan niyang probinsya at doon na rin ipagpatuloy ang pag-aaral ng kanyang anak. Isang single mom si Luisa. Kaya malaking tulong ang bahay na pinamana sa kanya ng mga yumaon niyang magulang para makatipid silang mag-ina sa gastusin. Masaya ang pagbabalik probinsya ni Luisa. Inayos niya ang kanilang bahay. Inimbitahan pa niya ang kanyang mga kababata para sa isang salo-salo. Binalikan nila ang kanilang mga alaala nung mga bata pa lamang sila. Merong masasaya, nakakatawa, nakakahiya, at meron ding nakakalungkot. Hanggang sa biglang may naalala si Luisa na isang parte ng kanyang nakaraan. Para siyang dinurog at kinabahan ng sumaglit iyon sa kanyang isipan. Pero hindi niya nagawang ikuwento iyon sa harapan ng kanyang mga kababata. Hindi pwede. Dadalihin niya ang alaalang iyon hanggang kamatayan. Lagpas hating gabi na nang matapos ang kwentuhan ni na Luisa at ng kanyang mga kababata. Mag-isang nililigpit ni Luisa ang mga pinagkainan nilang magkakaibigan. Napakatahimik ng paligid na kahit mismong hangin ay mabilis mong maririnig. Humangin ng malakas. Kinilabutan si Luisa. Parang tumaas ang mga balahibo sa kanyang mga braso at leeg. Maya-maya pa'y may narinig itong tumatawag sa kanyang pangalan. Nagmula iyon sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya ang isang babaeng mahaba ang buhok at nakasuot ng mahabang puting bestida. Walang mukha. Hindi makagalaw si Luisa. Isa ba itong white lady? Maya-maya pa'y lumakad na ang babaeng nakaputing bestida papasok sa kwarto ng anak ni Luisa. Doon na siya kinabahan. Agad niyang sinundan ng babaeng nakaputi papasok sa kwarto ng kanyang anak. Pero nang makapasok na si Luisa roon, nawala bigla ang babaeng nakaputing bestida. Kahit sa ang sulok ng kwarto siya tumungo, wala siyang nakita. Lalabas na sana si Luisa ng kwarto pero may napansin ito sa sahig. Putik. Mga bakas ng paa na tila galing sa putikan.
Biglang kinabahan si Luisa. Bigla itong may naalala. Minumulto ba siya ng kanyang nakaraan? Isang linggo ng hapon, nagpasya si Luisa na dalawin ang dati niyang paaralan nung high school pa lamang siya. Saktong walang mga estudyante at guro noon. Malaya siyang makakalakad sa dating eskwelahan. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Halo-halo kasi ang mga alaala niya roon. Marami namang magaganda pero marami ring hindi. Pinuntahan niya ang library na madalas niyang tambayan kasama ang kanyang mga kaibigan. Sumilip siya mula sa bintana. Natawa siya. Hindi naman sila tumatambay noon sa library para mag-aral. Andun lamang sila dahil may gusto sila sa assistant librarian. Sa pagsilip ni Luisa sa bintana ng library, para itong may nakitang nakaputi na nagtago sa isang bookshelf. Kinilabutan si Luisa. Bigla na naman itong naalala ang babaeng nakaputing bestida na may mahabang buhok na pumasok sa kwarto ng kanyang anak. Agad siyang umalis doon. Tumakbo ito palayo sa library. Hanggang sa bigla siyang napahinto sa isang classroom sa gitna. Nakabukas ang pinto. Agad pumasok si Luisa. Hindi niya pwedeng makalimutan ang classroom na iyon. Doon siya nakabuo ng maraming masasaya at masasakit na alaala. Iyon ang classroom niya sa huling taon niya sa high school. Sa pagpasok ni Luisa sa classroom, halos maiyak ito nang isa-isang bumalik ang mga hindi magagandang alaala niya noon. Mga alaalang patuloy siyang minumulto. Maya-maya pa ay biglang malakas na kumalabog pasara ang pinto. Nagulat si Luisa. Agad niyang nilapitan ang pintuan. Sinubukan niyang buksan iyon pero parang may humahatak para hindi siya makalabas. Hanggang sa biglang humangin ng malakas. Maya-maya pa'y may narinig itong mga yapak ng paa na parang galing sa putikan. Pagtingin ni Luisa sa sahig, nakita niyang punong-puno ng putik ang kanyang paligid. Mas lalo siyang kinabahan. Pilit niyang binubuksan ang pinto pero hindi niya magawa. Hanggang sa maramdaman niya ang tila malamig na kamay na humawak sa kanya. Hindi siya makagalaw. Lalo na nung biglang may dumikit na bibig sa kanyang tenga at saka nagsalita. Naaalala mo pa ba ako, Luisa? Tanong sa kanya. Isang pamilyar na boses iyon na hinding-hindi niya makakalimutan. Fourth year high school si Luisa nang mangyari ang isang bagay na pinagsisisihan niya. Para mapasali at matanggap siya ng isang sikat na grupo ng mga babae sa kanilang batch, kailangang may patunayan at gawin si Luisa.
Kailangan niyang paglaruan ang kanyang kababata at matalik na kaibigan na si Pilar. Nagsimula silang maging malapit sa isa't isa nung 5 taong gulang pa lamang sila. Mula noon hindi na sila nahiwalay pa sa isa't isa. Mabait at mahinhin si Pilar. Lahat ay handa nitong gawin para kay Luisa. Pero bakit nagawa pa rin siyang traidorin ni Luisa? Isang hapon, walang kaalam-alam si Pilar na may plano na palang gawing masama sa kanya ang kanyang matalik na kaibigan. Inaya ni Luisa si Pilar na pumunta sa gubat. May kukunin lang daw silang halaman. Naniwala naman si Pilar. Nagbaon pa ito ng sibak para panlaban sa mga ligaw na hayop sa gubat. Masaya si Pilar na naglalakad papasok ng gubat. Suot pa nito ang mahabang puting bestida na regalo sa kanya ng kanyang lola. Nakalugay din ang mahaba at makintab niyang buhok. Habang si Luisa naman ay hindi mapakali at halatang kabado. Tumatakbo na kasi sa isip niya ang utos sa kanya ng leader ng grupo na gusto niyang salihan. Dalhin mo si Pilar sa gubat. Iligaw mo siya at iwan mo siya roon. Kung inabot siya ng gabi sa paghahanap ng daan pa uwi, saka ka lang makakasali sa grupo namin. Iyon ang ipinangako kay Luisa. Luisa, saan ba tayo hahanap ng halaman na gusto mo? Tanong ni Pilar habang naglalakad. Pero walang sumagot. Paglingon ni Pilar, wala na si Luisa. Kinabahan si Pilar. Panay ang tawag niya kay Luisa. Hindi niya alam kung nasaan na ang matahalik niyang kaibigan. Hindi rin niya alam kung nasaang parte na siya ng gubat. Umiiyak na si Pilar. Gabi na at lubhang madilim, nakakatakot ang paligid. Hanggang sa may narinig itong mga kaluskos. Paglingon niya, may mga ligaw na hayop na bigla siyang nilapa sa putikan. Nabitawan niya ang sibak na baon niya. Hindi siya nakalaban sa mga hayop na lumapa sa kanya. Habang tumatakbo si Luisa palabas ng gubat, narinig niya ang malakas na sigaw ni Pilar. Kinabahan si Luisa. Takot man ito pero kailangan niyang tulungan si Pilar. Binalikan niya ang kanyang kaibigan kung saan niya ito huling iniwan. At nang makarating na ito roon, huli na. Patay na si Pilar. Ito ang multo ng nakaraan ni Luisa. Si Pilar. Kaya nung bumalik ang alaalang iyon kay Luisa, alam na niya kung bakit may nagpapakita sa kanyang babae na may mahabang buhok at nakaputing bestida. Hindi iyon isang white lady. Iyon ang multo ni Pilar. Napaiyak na lang si Luisa. Hindi na nito sinubukan pang buksan ang pinto ng dati niyang classroom. Matapang nitong hinarap ang multo ni Pilar. Mapapatawad mo ba ako sa ginawa ko sa iyo? Tanong ni Luisa kay Pilar. Maya-maya pa'y inilahad ni Pilar ang kanyang namumutlang palad na punong-puno ng putik. Halika na, Luisa.
Kunin na natin ang halaman na gusto mo sa gubat. Walang pag-aalinlangan. Kinuha ni Luisa ang putikang palad ni Pilar para pumunta sila sa gubat. Nagbukas ng dahan-dahan ng pinto at sakasabay na lumabas ang dalawang magkaibigan sa kanilang dating classroom. Mula noon, hindi na muling nakita pa si Luisa. Ang kwento ng mga taga roon, madalas daw nilang naririnig na nagtatawanan at naghahabulan sa gubat sina Pilar at Luisa tuwing kakagat ang dilim. Liham ng gabi. Liham ng gabi.